Disobedience to God is selfishness. Pagiging makasarili. Bakit hindi binibless ng Diyos ang finances mo? Nagiging makasarili ka. Hindi mo binibigyan ikapu mo para kay Lord. Makinig kayo mabuti. Sabi mo nga sa katabi mo, ang ikapu ay hindi sa iyo. Ang ikapu ay sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Leviticus chapter 27 verse 30. All the tithes is the Lord's, are the Lord's. Ang lahat ng ikapu. Whether it is in terms of money, or in goods, or in kind, it is belong to the Lord. They are holy. Amen? Amen. Sa 100 piso, magkano ang kay Lord doon? 10 lang. Magkano yung natira sa'yo? 90. Sino ang mas makasarili? Ha? Kung hihingi ng Diyos at ibibigay mong 10%, sino sa palagay mo ang may malaking naiiwan? Yung sa Lord, kinukuha niya lang yung sa Kanya. Wala ka pang binibigay para sa Kanya. Ibigay mo man ang ikapo, hindi ka pa nagbigay kay Lord. Kasi sa Kanya talaga yun. Kung ako'y manghihiram ng martilyo kay Brother David at isosoli ko, wala pa akong binibigay kay Brother David, isinoli ko lang para sa Kanya. At kung ginawa kong 2 martilyo yun, may naibigay na ako kay David. Bakit ka naghihirap? Bakit ka kinakapos? Ha? Meron tayong mga tuwirang pagsuway sa Diyos. Bakit? Kasi nag-uugat sa pagiging makasarili. Naku, sayang ko eh. Oh, naintindihan naman ako ni Lord eh. Naintindihan ako ni Lord eh. Bandang uli, hindi mo na maintindihan si Lord. Si Lord naintindihan ka, pero hindi mo maintindihan si Lord. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Si Abraham at si Sarah, sabi ng Diyos sa kanila, magkakaanak sila mula sa kanilang laman at dugo. Aba, si Sarah nakialam. Nakialam si Sarah. O Hagar, Abraham, ito alipin ko si Hagar. Sipingan mo para magkaroon tayo ng anak. O, nung magkaroon ng anak, nagulong buhay nila. Nagkaroon ng mga selusan, nagkaroon ng mga inggitan. Hanggang ngayon, epektado tayo. Yan yung mga Muslim. Yung anak ni Hagar, yan yung lahi ng mga Muslim. Hindi ba niyo? Ang Ismaelites, yan ang ugat ng lahi ng mga Muslim. Kaya kita nyo hanggang ngayon, apektado tayo. Ang tagal ng panahon yun, from Abraham's season time pa, up until now, naglalaban ang Hudyo at ang mga Muslim. Kristiyano at mga Muslim. Bakit? Ang inisip lang ni Hagar, magkaroon siya ng anak. Ha? Hello? Nandiyan pa ba tayo? Ito pa panghuling example. Si Ananias at si Sapphira. Si Ananias at si Sapphira, nung maging pira yung kanilang property, nung maging pera na ang kanilang ari-arian, nagulat. Nung hindi pa siya pera, siguro kiwang na lupa yan. No? Talagang sabihin natin parang, walang kwentang lupa yan. Bigay na natin kay Lord. Minsan ganun ang pagbibigay natin eh. Mga bulok-bulok na 20 piso. No? Hindi lang basta bulok. Si Manuel Alqueso nakasimangot na. No? Umuso pa nga 10 pisong papel. Sino nakalagay doon? Ako lang na rin magbini. Alam natin, lumpo yun. Pero pag binigay natin sa basket ng offering, lumpong-lumpo na si Mabini. Nalumpo na gusto dahil sa sobrang unat ng pagkakahina natin sa bulsa natin, sa pitakan natin. Di ba? Kung uso pa yung 5 pisong papel, sino nakalagay doon? Emilio Aguinaldo. Plaktak ang buhok mo, mga kapatid. Pero dahil mahigpit, ang pagkakahina natin para maibigay sa offering, nagiging katsupo yung buhok niya. Sa hirap ng paglalabas. Si Ananias, si Sapphira, bigyan natin ito kay Lord sa gawain ng Panginoon. Wala namang kwentang pakinabang itong lupang ito eh. Nung maging pera, milyones pala. Sabi na mag-asap, ang laki nito ah. Hindi kaya tayo nabigla. Pag nagbitaw ka ng pangako sa Diyos, walang bigla-bigla. Dapat bigla mo ito pa rin yan. Huwag kang mabibigla, kundi bigla mo ito pa rin. Amen? Amen. Nakita na siguro, napakalaking pera. Sabi ng mag-asawa, atin-atin lang ito. Total, wala naman nakakalam. Bawasan natin. Ibigay natin pinakakunti. Sabihin natin sa mga apostol, eto lang po, anak ko bilay. Di din naman ginawa nila. Meron ang sabi ni Pedro, bakit kayo nagsinungaling sa Diyos? Ang kaharap nila mga apostol. Meron sabi ni Pedro, sa Diyos kayo nagsinungaling. Anong resulta? On the spot, namatay ang mag-asawa.
Si Ananias at si Sapphira ay namatay dahil sa pira. Kaya pag ikaw mukhang pira, baka diyan ka mamatay dahil sa pira. Di ba maraming pinapatay ngayon dahil sa pira? Tama po ba? O hold up ka ba kung dahil sa pera? Kung sana kung hold up si Brother Jeffoy dahil macho siya. Wala namang ganun na. Hold upin natin to kasi maganda to. No? Okay na sana kung mukha kang ginto. Pwede ka hold up eh. Eh paano kung mukha kang lava? Bakit eh? Bilhin niyo yun? Selfishness. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sakin. Alapakan natin si Lord. May selfishness siya. Ganon din tayo. Minamahalaga natin ang sarili natin kaya sumusunod tayo sa Diyos. Kasi kung ang Diyos ang mahalaga sa iyo, aatin ka sa church. Pag-araw ng linggo, amen? Pupunta ka ng prayer meeting, pag-araw ng Biyernes. Kaya nga pala may prayer meeting tayo pag Biyernes. So pag available kayo, welcome kaya. Alas 6 yun ang... Alas 6 tayo manahin nila. Kung mahalaga ang Diyos sa iyo, uunahin mo siya, susundin mo siya. Amen? Kung mahalaga si Lord sa iyo, ibibigay mo yung para sa Kanya. Hindi mo anong itatago. Okay, panghuli po. What did they do with Jonah? Anong ginawa nila kay Jonah? Na-identify nila, aha! Ikaw pala ang dahilan ng bagyong ito kung bakit pati kami muntik mamatay, ha? Ano ginawa nila kay Jonah? Hindi naman kagad dinagis, pinilit pa nga i-save ng mga mariners eh. Hindi! Kawawa! Naintindihan natin kung bakit siya sumusuyo. Naintindihan natin yan. Bakit hindi nagtatay siya kasi naghihirap eh. Naintindihan natin yan. Tipid siya kaya hindi nagtatay. Okay lang yan. Hindi okay yun. Kung ikaw nagigipit, hindi ka nagtatay. At hindi ka pa lalo magtatay, lalo ka magigipit. At maiipit. Oh, kaya hindi umaatin niya kasi aba na sa trabaho yan, aba na sa negosyo. Intindihin natin, ang Diyos naman ay mapagmahal. Kaya pinipilit i-save si Jonah. Ano nangyari? Habang ipinipilit nilang iligtas si Jonah, lalong lumalakas ang bagyo. Amen? Isa lang naman ang hinihintay ng Diyos sa iyo eh. Para pumayapa ang bagyo sa buhay mo, sumunod ka. Amen? Sumunod ka sa ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Yun lang. Wala nang iba. Amen? Amen? Sino rito gustong pumayapa ang kanyang buhay sa mga bagyo na hindi niya inaasahan? Nasa kamay. Isa lang ang hinihingi ng Diyos. Ano? Sigaw natin. Pagsunod. Pagsunod. Napakan natin ang Panginoon. Manalo kay Lord. Pinipilit nila. Labanan yung nature. Oh. No? Pinipilit nila iwasan yung bagyo. Diba? Nung pumutok ang pinatubo, sabay ang malakas na ulan. Pinilit na harangan ng mga dikit. Ang mga mudflow. Naharangan ba nila? Walang pwedeng pumunta sa kalikasan kundi ang Diyos lang. Because God is a God of nature. Amen? Amen. Yung mga biglaan dumarating na mga bagyo sa buhay natin, dahil alam natin may mga Jonah tayo sa buhay natin, Diyos lang din ang pwede magpatahimik niyan kung susunod tayo sa Diyos. Amen? Amen. Pero anong ginawa ng mga marino? Ng mga seaman? Iligtas. At least may pinakita na may takot sila sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa, kaya nga lang, hindi yun ang hinihingi ng Diyos eh. Amen? Ang hinihingi ng Diyos, ibigay niyo sa atin si Jonah. Si Jonah ang kailangan ko. Si Jonah ang dapat mawala sa inyo. Para ano? Pumayapa kayo. Ano ginawa pa ng mga taong ito? They cried out to the Lord and pray. Lord, wag mo kami sisisihin ha. Kapag kasi Jonah, mas matutuwa ang Diyos sa iyo kapag isinuko mo mga Jonah sa buhay mo. Amen. Magsisisi ka kapag iningatan mo si Jonah sa ilalim ng iyong barko. Pag inalagaan mo si Jonah, tinuktok mo siya at iniligtas sa ilalim sa iyong buhay. Mas magsisisi ka. Dahil hindi ka mawala ng bagyo sa buhay mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, isuko mo si Jonah. Dinampot na si Jonah. Ikaw pala may kasalanan ng lahat ng ito. Halika dito. Magdudusa ka ngayon. Bininig siya si Jonah. Pagpatak ni Jonah sa dagat, tahimik ang lahat. You see? Wala pong panalangin ng pastor na makapagpapapayapa sa buhay niyo. Kung may mga problema kayo pinagdadaan. Kahit magagaling na pastor, papuntahan yung mga intellectual, educated
people kung tayo, mga likod ng Diyos, mga anointed, i-cleanse kayo, i-pray over kayo. Mahihimatay lang kayo, tapos tatayo na naman kayo. Kapag nahimatay kayo, huwag na kayong babangon. Yan ang problema sa atin eh. Pag nahimatay, babangon na naman. Pag nag-altar call, nilihas, ihimatay, babangon na naman. Ang tawag niyang Christian ministry, tumba-tumba. Tumba-tumba Christian fellowship, mangyayari sa atin yan. Kung di man tumba-tumba, suka-suka. Iba, gulong-gulong. Gulong talaga. Meron pa nga tayong member, sumuot pa sa bawat butas ng ito. Sinuotan niya, pampira. Okay lang, inalista ni Lord. Nandiyan pa ba tayo? They pick up Jonah and throw him to the sea. Pagpatak ni Jonah sa dagat, ano ba? Ano sabi ng Bible? Basahin nga natin, basahin niyo yung Bible niyo. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ng buhay natin hanggat may mga Jonah tayo sa buhay natin. Anong dapat gawin sa mga Jonah sa buhay natin? Itapon. Sabi natin, itapon. Kung may mga pagsuway sa buhay natin, dapat itapon na yan. Itapon na yung mga bagay na ito na nagbibigay sa atin ng pagsuway sa Diyos. Kung ito man ay bisyo, masamang pag-uugali, masamang gawain, hindi magandang sitwasyon sa buhay, mga kapatid, anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ito'y Jonah sa buhay natin. Pagsuway ito sa Diyos. Dapat lahat ng ito itapon. Ialis sa buhay natin. Ialis sa bangka ng ating buhay. Kung hindi matatapos ang bagyo sa buhay natin. Baka ang mga bagyong ito ang tumapos sa buhay natin. Amen? Kung meron dapat ituwid na natin habang may panahon. Kung may dapat baguhin na natin habang may pagkakataon. Amen? Kung may dapat alisin na natin sa buhay natin. Kung may dapat idagdag sa buhay natin na maganda, mabuti at makakatulong sa atin, gawin natin. Anumang Jonah sa buhay natin ay magdadala ng bagyo sa ating buhay. Our life will never be peaceful and joyful for as long as there are Jonahs in our life. Kung meron kang pagsuway sa Diyos, sa larangan ng pag-iikapo, your life will never be prosperous. Ang buhay mo hindi sasagana. Hindi ka magiging masaya sa mga tinatangkilik mo hanggat may Jonah sa buhay mo. Pagsuway sa hinihingi ng Diyos. Amen? Amen? Siya lang ang may control sa bagyo. Kahit gano'n ka ka-spiritual, kalakas, katagalan sa Panginoon, you have no control over the storms of life. Only God has. Diyos lang ang may control. Kapatid, mga magulang sa Panginoon, remove every Jonah into your life. Alisin mo ang bawat Jonah sa buhay. Amen? Amen? Si Jonah, akala niya, maililihin niya ang sitwasyon niya. Pero, in-expose pa rin ng Diyos. Maaaring ang magulang mo, naniniwala